Ayan guys, magandang umaga. Quick update lang tayo, emergency update tayo sa channel natin. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video and I feel na importante itong araw na to para mag-share tayo ng thoughts currently na nangyayari sa ating cryptocurrency market. Ito yung date and time ng recording natin, okay? So nag-decide na rin ako mag-record nito para na rin sa sarili ko, para matandaan natin itong oras na to, okay? So kung napapanood mo tong video na to, tandaan mo rin, okay? Next year, 2026, October 11 or even start ng September, okay? Pero itong date kasi na to, for me, ano siya, glaring siya dahil nalagpasan na kasi natin yung yung taas ng Bitcoin na umabot siya ng more than 125k. Check natin yung 7 days. So yung view natin is Bitcoin BTC to USD. Ayan, as of the date and time ng recording natin, ayan, ang isang Bitcoin is $113,894. Ayan, okay? So October 11 ngayon, Manila time, Sabado, and bumaba siya as low as, okay, so makikita natin dito, bago natin highlight yung pinakamababang price kanina for timestamp purposes and para sa future na rin, para makapag strategize tayo. October 7, umabot siya as high as 126,080, okay, dollars per Bitcoin. Pero in the past 24 hours, yung oras na to, ayan, October 11, 2025, okay, 5:22, pero GMT kasi to eh. So kung 5:22 yan, okay, so same lang rin to sa Manila time, okay, adjusted na yan yung time zone. October 11, 2025, Saturday, 5:22 AM Manila time, bumaba from 126k Bitcoin, bumaba as low as $105,896, okay? So ang epekto niyan syempre malala. Talagang yung mga ganito guys, kung meron kayong hold na crypto or kasi pwede ako magsalita in behalf ng mga kagaya ko na more on spot trading and nag-hold lang, okay? Ibang usapan kasi yung mga talagang nagte-trade or yung mga active trader, okay? So sa situation natin, for example, itong MetaMask wallet natin, login ko lang uli siya guys, para kasi originally nasa around 5,500 yung laman ng wallet ko. Ayan. So makikita nyo dito, from around 5,500 naging 3,600 na lang yung laman ng wallet natin dahil sa laki ng ibinaba ng Bitcoin, okay? So naka all networks tayo. So for transparency, ito yung mga natin. Ito yung mga nasa MetaMask natin ngayon. Ang mangyayari kasi dito guys, yan, kung halimbawa kagaya nyo ako, kasi ang ko, kanina na bumaba siya, or kahit kahapon talagang minomonitor ko to, from each level na bumababa siya from 120, 19 hanggang 16. Doon ako bumili. pero hindi natin na anticipate na bababa pa siya as low as ganun, yung 105 na level. So ayan, yung 5.5 ko dito sa MetaMask nasa 3,600 na lang, okay? Kaya ang gagawin nyo dito, wag kung naka-spot lang naman kayo, wag kayong magsisell, wag nyong ibebenta, okay? Kasi for sure yung mga whales, yung mga mayayaman sa crypto, sinasadya nila yan. Pagka natakot si retail, pagka nakita nila yan, ito yung gustong-gusto nilang makikita. Yung retail na bumili ng crypto, susuko, ibebenta nila lahat ng crypto holdings nila kasi takot na sila, baka lalo pang bumaba. Pagka ganun kasi, yun talaga yung gusto nilang mangyari. Okay, kapag ganito, yung mga ganyang scene na yan, bumaba yung Bitcoin
as low as 105 only to go up. Okay? So possible yan, not a financial advice. Yung nakita nating 126 kanina, for me tataas pa yan ng around 130 to 134k na Bitcoin. Pero hindi natin magagarantee kung anong petsa yan. Pero yun ang isa sa experience ko, ganyan ang magiging laro niyan. So kita nyo naman from 105 kanina, all of a sudden biglang tumaas, 'di ba? Kita niyo yung spike na yan. Pagkatapos nilang ilaglag yung nagbenta sila kasi nag-profit na sila dun sa 126 eh. Tapos tinimingan nila na alalahanin nyo guys yung mga malalaking institution, yung lalo na yung mga BlackRock na yan, yung mga BNY Mellon, lahat ng mga malalaking bangko institution bumibili. MicroStrategy ni Michael Saylor, yung mga sa totoo lang naiinis ako diyan sa mga yan eh. Kasi wala naman ako magagawa, marami silang pera eh. Pero yung mga yan, wag kayong yung mga ganitong pagkakataon, wag kayong basta-basta magbebenta. Kasi pagka nagbenta ka diyan, kasi pag binenta mo talo ka na eh, automatic eh. Kasi sinasadya nila yung isadsad ng ganyang kababa para mawala yung mga retail only for Bitcoin to go up after mo magbenta. Okay? Gustong-gusto nilang makita yan, yung 105 na yan para mawala lahat ng retail, yung mga weak hands. Pagka nagbenta sila, doon sila papasok. So kitang-kita nyo naman, obvious na obvious yung 105 biglang tumalo ng 113. So yung variance from $105 or $105,000 na dollars, naging 130 na siya after an hour. Okay? So for me, not a financial advice, pero kapit lang kayo guys. And kung naniniwala naman kayo sa mga holding ninyo sa crypto, mas maganda rin na i-spread out ninyo or i-diversify ninyo yung mga crypto holdings ninyo. Okay? Makikita nyo naman meron tayong konting Aster dito, pero meron din tayong mga holdings sa ibang network. Hindi lang basta-basta sa BNB. Meron tayong mga holdings sa Linea, sa Base, sa BNB. So most ng holdings ko nandito eh. Ang sa akin kasi wala akong Bitcoin, pero yung strategy ko was palitan ng stable coin na MUSD, yung MetaMask na stable coin. Yun yung 40% na nagse-serve ko as Bitcoin sa sa diskarte ko, kasi ang taas na kasi ng Bitcoin sa nasa phase 4 na tayo ng Bitcoin. Kaya nung nakita ko kanina na nag 116, tsaka ako pumasok, bumili ako ng mga crypto. Pero not knowing na bababa pa pala siya as low as as low as 105. Pero okay lang yan. Basta kung nag-research ka naman and alam mo na okay yung mga crypto na pinagbilhan mo, hindi ka naman masyado dapat matakot. Okay? Disclaimer statement for our Crypto Bayanihan Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Okay, maraming salamat.